Yan, so good morning everyone. Okay, so sino yung mga nakapanood doon sa hearing ng Justice Committee sa House of Representatives in relation to the impeachment case against the Vice President Sara Duterte. Ayan, so kahapon napakinggan natin ang salaysay po ni Ramil Madriaga. Okay. So ito po yung ano natin dito, no, key takeaway. So si Ramil Madriaga ay patong-patong po yung kanyang kaso. It's a criminal act. No, ibig sabihin po yung kaso po ni Ramil Madriaga ay criminal offense. And hindi lamang po ito iisang kaso. Sangkot po siya sa mga kidnap or ransom na mga kaso. At siya po ay natag ng Philippine National Police bilang kabilang po sa top 5, no, ng mga kriminal sa bansa. Okay, so nakakulong po si Madriaga sa patong-patong na kasong kriminal na kanyang kinakaharap. Ang mga kasong ito ay mayroong hatol na halos habang buhay na pagkabilanggo. Okay? 40 years of imprisonment actually. So habang buhay dahil siyempre yung 40 years na yan, hindi yan kumbaga hindi yan madaling panahon. So kung ano po yung edad niya ngayon, idagdag mo po yung 40 years, baka patay na po siya noon. Kaya po habang buhay kung ituring. Okay? So sa kalagayan po ni Madriaga, yung kanyang buhay, yung kanyang kapalaran, nasa dead end na, kumbaga. So wala na sa kanya kung gumawa man siya ng mga kasinungalingan. Wala na po sa kanya kung magsinungaling po siya sa publiko. Wala na sa kanya kung magpera-peraso siya ng mga kwento niya na hindi totoo. Dahil ano na po yung buhay niya, pariwaran na, kumbaga. 'Di ba? So, gaya na lamang po yung nag-donate daw siya kay BP Sara ng 25 million worth na painting. 'Di ba? Na yun daw ay galing sa kanyang scholar. Kalain nyo yun, ang yaman pala ni Madriaga. So, sa bagay, kung ang kanyang negosyo ay kidnap for ransom, mura sa kanya yung 25 million na yan. 'Di ba? So, nagbigay siya ng painting kay BP Sara. Ang problema, yung may-ari ng painting ay nagsalita. At sabi niya ay hindi ikaw ang nagbigay ng painting kay BP Sara. In fact, ako yung nagbigay ng painting kay BP Sara noong 2001. At ako po ay taga Davao City. So, ibig sabihin, kababayan po ni BP Sara yung may-ari ng painting. And she also claimed na hindi siya scholar. So, paano nangyari na itong si Madriaga kinlaim na siya daw yung nagbigay ng 25 million worth na painting? 'Di ba? So, yun po ay isang kasinungalingan. 'Di ba? So, dahil nga kasinungalingan yun, obviously, nasa punto na po si Madriaga ng kanyang buhay na patapon na. So, kumbaga, wala nang mangyayari pa. Gumawa man siya ng kabutihan, gumawa man siya ng katotohanan, o magsabi siya ng katotohanan, patong-patong po yung kanyang kasong kriminal. So, ano na po ang silbi nun? 'Di ba? Kumbaga, sa bilangguan na rin po siya posibleng mamatay. 'Di ba? So, naging matalino lang naman po si Madriaga sa puntong ito. Kung siya man po ay binayaran, syempre yung bayad po na kanyang matatanggap, yun na lamang yung maiiwan niya para sa kanyang pamilya. 'Di ba? Kung binayaran siya ng administrasyon na ito para siraan o wasakin po ang credibility ni BP Sara, wala na po sa kanya yun. Ang mahalaga ay buhay yung kanyang pamilya. 'Di ba? So, saan ka nakakita? Siya po yung ginagawa pong pinakang testigo laban kay BP Sara.
Pero kung pakikinggan po ninyo yung kanyang mga pahayag doon sa committee hearing na yan, ng Justice Committee, wala po siyang dalang ebidensya. Yung picture po na sinasabi na kasama niya si BP Sara tapos na meron pong conference ay capture mula po sa isang Facebook page, no? Yung ISIP Pilipinas. So, pakikinggan nyo rin, sa kanya na rin po nanggaling yung kanyang affidavit at yung kanyang sagot kung saan kinuha yung picture o yung image. Ang sabi niya, sa isang post ng Facebook kinuha. So, saan ka nakakita? Kung ikaw ang testigo, dapat meron kang first-hand experience o exposures. So, yun po yung una. Pangalawa, yung yung pinambili po ng mga Ducati, yung ano ba yung motor, yan, yung mga mamahaling motor. Ang sabi niya, bumili siya ng motor at yung pinambili na yon ay binigay sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. 'Di ba? Rodrigo Roa Duterte. So si Rodrigo Roa Duterte daw ang nagbigay sa kanya ng pera para ipambili nung mamahaling motor na yan. So dalawa daw yan. Ngayon, yung motor na yan, nakapangalan daw yan sa kanya. So, ibig sabihin, yung motor na binili niya, named after Ramil Madriaga. So, ibinigay niya yon, yung dalawa yung binili daw niyang motor. Pero, wala siyang maipakita o masabi na ebidensya na kung saan ay binigay nga sa kanya ni dating Pangulong Duterte yung pera para ipambili. No, guys, madali pong magkwento. Pwede kong sabihin sa inyo, ako, binigyan ako ni PBBM ng 25 million pesos. Madaling sabihin, pero kung hindi naman totoo, ano yung ebidensya na binigyan ako, diba, ng pera? So, yan po dapat yung konteksto ng ginagawa ng Justice Committee. Pero dahil wala pong matibay na ebidensya ang Justice Committee, ang ginagawa po nila is fishing expedition. So, ibig sabihin, sila po ay nag-iimbita, nagpapasabpina ng mga posibleng tao na malapit kay BP Sara. At gagawan po nila ito ng kwento, hahanapan po nila ito ng butas kung meron mang hindi tama kay BP Sara, 'di ba? So, gagawa po sila ng kwento. So, kasama po dyan si Ramil Madriaga. So, nakakatuwa nito mga kaibigan, madaming butas yung statement ni Ramil Madriaga. Bukod po dun sa butas, syempre, yun nga po yung sinabi ko kanina, patapon na yung buhay ni Madriaga. So, madali na sa kanya na gumawa na po ng hindi maganda. Okay na sa kanya, patapon na siya kahit nga mamatay na siya Kasi nga, yung kanyang kapalaran, sira na. Diba? Kung kapalit naman ng kanyang kasinungalingan ay ang kayamanan ng kanyang pamilya, why not? So yun guys. Kayo na po yung bahalang humusga. Panuorin po ninyo muli yung Justice Committee hearing against BP Sara.